Hi, welcome sa aking channel, especially dun sa mga bago lang mapanood itong ating video. Naligaw kayo dito sa channel natin, then welcome kayo, no? And look around, maybe there are other videos that you may want to watch and may be beneficial sa inyo. And yeah, we have a lot here, siguro mga 400 plus videos na tayo. And pag-uusapan natin ngayon yung question isang subscriber natin na ang sabi niya, ang paano daw yun pag nag-present ng position paper yung complainant tapos wala namang documents na inilagay, puro verbal or oral ang evidence, ano? So mapanindigan daw ba ng labor arbitrary decision pabor sa kanya? Maganda yung topic niya, yung question niya, kasi that will delve on the presumption, no, and the burden of proof, at yung anong klaseng ebidensya yung mga kailangan natin ipaghandaan sa isang labor case, no? Pero in the meantime, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers sa ating FB page. Lagyan natin dito. Yan. Okay. So dito, para ma-discuss natin yan, kailangan nating pag-usapan dyan yung rule on presumption, no? Rule on benefits in the normal course of business and not in the normal course of business, tsaka yung quantum of proof sa isang labor case, no? Yun ang mga dapat na naman natin intindihan. And before we proceed on the discussion part, pasok ko na natin ang ating YouTube video for ATTY Elvin, tsaka yung ating YouTube rules. May hearing kasi ako dito ngayon sa Taguig, no, sa RTC. Waiting lang tayo na magsimula ng pumasok, no, yung mga litigants, counsels, no, yung mga parties. Okay. Pag-usapan natin ang question niya. Ang complainant daw nagpasa ng position paper na ang laman ay puro evidence na verbal and oral lang, no? So I would presume na affidavit yan. Walang document. So sabi niya, mapapanindigan daw ba ng labor arbitrary decision pabor sa kanya kung base lang dyan? Well, una sa lahat, ang kaso sa labor, ang quantum of proof niyan is substantial evidence. Dinidefine ng ating batas ang substantial evidence ng ating rules. That is an amount of evidence which a reasonable mind might accept as sufficient to justify a conclusion, no? So ibig sabihin lang, basta meron kang basihan na sa isang tao na normal naman mag-isip, katanggap-tanggap na yon, no? Para kung ano yung gustong i-prove, no, i-conclude, no, makakapag-support na yan, no? Ganun lang naman ang substantial evidence. For comparison, hindi ito strict, unlike sa criminal cases na ang quantum of proof dyan is proof beyond reasonable doubt, no? Kapag alanganin ang ebidensya ng prosecution, so malamang acquitted yan, kasi ang ating constitution presumes the innocence of a person, of an individual. Another comparison na pwede i-compare dito or i-present is yung sa civil cases, yung preponderance of evidence. So ito, pagka preponderance, ibig sabihin yung marami, no, yung weight ng evidence, na preponderance of evidence. So mas mataas ang standard nito kaysa sa substantial evidence na required sa labor cases. So kung titingnan natin, kung i-classify natin yung tatlong yon, ang pinaka nasa bottom na in terms of strictness
is yung sa labor case. Hindi siya ganun ka-stricto compared to the two others na binanggit natin. So in short, pwede naman to mga verbal, mga oral ng ganyan, provided na hindi ito makontra ng dokumento ng kalaban o ng ebidensya ng kalaban na mas mabigat ang value kaysa sa ebidensya na pinresent natin, kasi again, sabi natin, pagdating sa mga verbal or oral evidence, mahirap i-prove kasi yan dahil verbal yan, so madali lang naman gawin kasi madali kasing magsabi. Pag nagsinungaling ka, actually parang verbal evidence na so kung magsinungaling yung parties, napakahirap alamin kung sino doon ang nagsasabi ng totoo, kasi with the absolute certainty, kasi hindi naman tayo Diyos. Sabi nga natin, yung mga labor arbiter natin, hindi naman Diyos yan. So they have to take the context of the whole situation para ma-deduce nila kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung ano dapat yung paniniwalaan niya in terms of evidence. Now, may mga presumption tayo sa labor cases. So, ayan yan. Kapag hindi naman dinideny na yung illegal, yung fact of dismissal, alam mo, tinanggal, hindi naman dinideny ng employer na tinanggal niya. So, ang burden ngayon na sa employer para patunayan na valid yung dismissal. So, in proving na valid yung dismissal, alam mo, sinabi niya nagnakaw. Kung sinabi niya nagnakaw, wala naman siyang pinresent na proof na nagnakaw, ano ang kinuha, etc. Puro laway lang. Then, si complainant, kapag sinabi niya lang na illegal ang dismissal niya, laway lang, hindi naman totoo na may kinuha siya, may ninakaw siya, verbal lang, mananalo si complainant kasi nasa kanya ang presumption, pabor sa kanya. Ibig sabihin, ang presumption na kapag hindi napatunayan na legal ang dismissal, ibig sabihin illegal yung dismissal sa kanya. So nasa kanya ang presumption. So hindi niya kailangan mag-present ng documentary evidence na hindi siya nagnakaw. Ang kailangan mag-present ng evidence na nagnakaw siya is employer, kasi siya yung nagsasabi na legal ang pagtanggal niya sa empleyado, nasa kanya ang burden of proof, nasa kanya ang presumption, na laban sa kanyang presumption. The presumption is illegal ang dismissal unless ma-overcome niya yan through the presentation of substantial evidence. So kung laway si employee, si complainant, laway din si employer, mananalo si complainant kasi nasa kanya ang presumption. So halimbawa, payment of wages, napatunayan naman na pumasok yung empleyado ng araw na yon. Ngayon, hindi siya nasabi niya, hindi siya nasahuran, verbal lang. Si employer naman sinabi na may sahod siya. So laway to laway, sino mananalo? Mananalo si employee. Bakit? Pabor sa kanyang presumption ang presumption, which is kapag nagtrabaho ka, entitled ka sa payment ng wage mo, ang presumption laban sa employer, kasi sabi ni dito, kung sino yung nagde-deny ng payment sa mga mandatory benefits, siya yung mag-present ng evidence na binayaran niya. So si employer dito magpakita ng documentary evidence. So ganun yan, may malaking kinalaman na naintindihan natin yung presumption sa labor cases. But the situation would be different kung halimbawa pinag-uusapan overtime pay. So sa overtime pay, sabi natin, ito yung work beyond 8 hours. So halimbawa si employee, sinabi niya na entitled siya sa overtime pay na 10,000 pesos. So siyempre si employer, ang ginawa niya, sabi niya, hindi naman siya entitled dyan kasi hindi naman siya nag-overtime work. So laway again si employee, wala naman pinresent na overtime work, proof of overtime work. Si employer ganun din, deny lang din, laway to laway, mananalo si employer. Bakit? Kasi ang overtime pay, ang burden of proof dyan sa employee to prove overtime work bago siya ma-entitle sa overtime pay. So, laban sa kanyang presumption. The presumption is that walang overtime work kasi hindi naman yan normal course of business. So, yan ang mga benepisyo natin, nasabi natin na not incurred in the normal course of business. Overtime pay, special day pay, holiday pay premium, yan dapat pinatutunayan ng employee. Hindi lang verbal ang maganda dyan, kundi documentary evidence. Kasi proof na nagtrabaho ka nung araw ng holiday, nung araw na anong oras na beyond 8 hours para ma-entitle ka sa mga overtime pay benefits, tsaka sa holiday pay at saka holiday pay premium. So nakita ninyo ang tanong kung okay na ba yung verbal lang o hindi will depend kung nasayo ang presumption o hindi. Kung nasayo ang presumption, most probably okay na ang verbal naman, basta nasayo ang presumption, pabor, kasi yung kalaban mo naman ang magbibigay ng proof, kasi pag hindi niya napatunayan yan,
panalo ka na. Ang problema mo lang ngayon, kung may pinakita siyang proof, so ibig sabihin na overcome niya yung presumption, dapat sanggain mo rin yun kung sa tingin mong mali yung proof na pinakita niya. So this time, pag sinangga mo yung kanyang proof, baka kailanganin mo na rin yung document kung documentary ang kanyang ipinakita. Okay? So guys, I hope you understand yung ating discussion. There are other videos actually na related dito. Panoorin nyo na lang. And again, thank you for watching my video, and I hope to see you in my next ones. If you find this helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, and again, even the owners of the business. No? Malay mo, makatulong sa inyo na ma-maintain nyo ang peace and harmony, industrial peace sa inyong kumpanya. So thank you very much, and God bless.